Good morning to everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong kaalda vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuporta at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag na wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin at tapusin nyo to. At wag ninyong kalimutan na i-share ito dahil very interesting tong ating video for today. And yeah. So good morning to everyone, and it's Saturday today, July 11, 2026. So, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Ito na nga mga ka-ADN, no? Alam ninyo guys, pag natapos na talaga yung Sarsuela 1, alam niyo kung sino yung unang-unang maaapektuhan? Siyempre, pamilya na main, yung Mendoza family. So, eto na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So, eto na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again si Titi o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina mga ka-ADN, ito na nga. Alam ninyo guys, kung may posibilidad na matapos na yung Sarsuela, kasi nga yung bida na itong bakla or lalaki or di ko alam kung anong gender na itong ni Arjun, no? Wala na at naglalaylo na. So, ibig sabihin, malapit na rin talaga maglaylo yung Sarsuela at malapit na rin talagang matapos. So, alam niyo ba kung sino ang pinaka maaapektuhan bukod sa Atayde family? Siyempre walang iba kundi yung Mendoza family, no? Siyempre, dati napakalinis ng tingin nila sa atin, no? Ay napakalinis ng tingin natin sa kanila. Pero ngayon, nowadays, dahil nga umanib sila sa Sarsuela, biglang nawala yung dangal at puri nila, 'di ba? Biglang nawala yung paghanga natin sa kanila. Most especially dati nakakala natin si Nanay Dab matino talagang nanay, no? Na akala naman natin na boto siya kay Alden, pero yun naman pala for the sake of money, she did it and she didn't fight for the truth. Diba, mas pinanindigan niya talaga yung pagiging sinungaling and syempre gahama nila sa pera. Kaya tignan nyo naman ngayon, naubos na rin yata yung buong salapi nila, diba? Naubos na rin yata yung hindi lang salapi mga ka-ADN, kundi pati dangal, reputasyon nila, diba, naubos na rin. Kung dati pinag-uusapan sila ng mga taga Santa Maria na eto magulang to ni Maine na si Yaya Dab, 'di ba? Magulang niya to, 'di ba? Dapat na rin nating nananghangaan. Pero ngayon nowadays, kung meron man silang pag-uusapan yung mga tao diyan, yung mga netizens diyan na Mendoza family, ay naku, walang iba kundi sila Nanay Dab talaga yan. And syempre, hindi na sila pupurihin sa mga pinagagagawa nilang katarantaduhan at kagaguhan, di ba? Pinag-uusapan na rin sila because dahil nga sa mga ginagawa nilang masama. Di ba? Lalong lalo na guys, pag-uusapan na lang talaga sila pagka halimbawang nakatalikod sila, hindi na sila yung pinag-uusapan pag nakaharap na sila or marami din silang tagahanga, 'di ba? Or marami din silang taga-suporta. Hindi na sila gaya ng dati, mga ka-Aldab Nation, aminin na natin 'yun. 'Di ba? Hindi na sila gaya ng dati na
na dating pinupuri, dating hindi ginagaslight, 'di ba? 'Di ba? Oh, ayan yung mga consequences ninyo ngayon. Harapin ninyo ng buong buo, syempre na harapin ninyo ng buong buo na yan yung naging kapalit ng kawalang yaan ninyo, 'di ba, na lahat imbis na kakampi ninyo lahat ng mga taga Santa Maria, ano nangyari ngayon? Wala nga, 'di ba? Bigla kayong sinisiraan na ng mga tao, or hindi naman sa sinisiraan, 'di ba? Hindi na nga lang pinag-uusapan pag nakaharap sila, 'di ba? Ang pinag-uusapan na lang sila pagka nakatalikod sila, 'di ba? Pagka 'di ba, kumbaga binabackstab na lang sila, pinaplastic na lang sila ng mga tao dyan. Oo, babatiin, pero most of the Santa Maria people or pips, alam na alam ko is alab talaga yan, 'di ba? Most of the time lahat ng mga tao dyan may alam na katotohanan. So yung mga kagaya lang naman nila Nanay Dab, yung mga pinag-uusapan ng palihim sa sa SOCMED, and syempre hindi lang sa SOCMED, sa totoong buhay rin, 'di ba? Sa real life din na talagang pag-uusapan ka talaga nila. Kung kunwari mabait sila sa'yo, pero sa totoo lang pag nakatalikod ka, or pagka nakatalikod ka talaga, wala, 'di ba? Pag-uusapan ka talaga nila, ikaw ba din naman talaga na may gawin kang masama, 'di ba? Or umanib ka sa masama, hindi ka pag-uusapan. Ano kayo, hello, 'di ba? Ano kayo, chicks, 'di ba, na naglilinis-linisan sa harap ng publiko, tapos ayun ninyong pag-uusapan kayo ng hindi matinong pag-uusap, 'di ba? Ano kayo, hello, 'di ba? Kahit naman ako, 'di ba? Tapos ngayon hindi pa malinis yung image nila, 'di ba? At ubos na, at balita ko lang naman, ubos na rin yung kaban nila ng bayan, 'di ba? Or kaban nila talaga ng, oo, pinaghirapan nila yan, 'di ba, na nagtrabahuhan naman ni Maine na kung ano yung meron sila, 'di ba? Or matagal na silang mayaman, pero hindi ba nauubos yon, 'di ba? Hindi ba nawawala yon ng ura-urada, 'di ba? Lalong-lalo na yung isang anak niya is na dating pinagkakatiwalaan ni Maine, 'di ba? Na also known as Magna Copit, talagang pinagkakatiwalaan niya dati, at 'di ba, na pinagkakatiwalaan niya dati before, pero tignan niyo naman ngayon na ubos na rin talaga, and syempre nagpi-feeling rich na nga lang. Baka ngayong pamilyang yan mahirap na rin ngayon, 'di ba? Or nagpi-feeling rich na yan, or nagpi-feeling rich na rin yan, parang family atay din na nagfe-feeling rich, na naubos na rin talaga yung yaman, naubos na rin talaga yung kaban, 'di ba? Namumulubin na nga lang, pero 'di ba, hindi man nagsisink in sa kanila talaga kung ano yung totoo at kung ano talaga yung katotohanan. Talagang ganun talaga mga ka-Alab Nation, yun talaga yung consequences, 'di ba? Ganun yung consequence na talagang may kapalit talaga lahat ng mga pinagagawa mo, lalong-lalo na kung hindi maganda. And syempre, umalib ka talaga sa masama, ay masama din talaga yung return sa inyo, 'di ba? Masama rin talaga yung magiging sa inyo, yung magiging balik din sa inyo. Yan yung tatandaan ninyo mga ka-Alab Nation, okay? Pero
Yun na nga, as what I said earlier, 'di ba? Isa na rin talaga sila sa sinisingil sa karma kasi nga masyado sila naging gahamat at masyado din silang naging kampante talaga dito sa lecheng zarzuela na ito, na talagang akala nila panghabang buhay na sila kikita ng pera, lalong lalo na guys, naubos na ngayon, di ba? Okay lang kung yung ibang income nila is talagang nanggaling talaga sa hindi masama yung ano nila, yung anong tawag dito, yung naging income nila. Pero hindi 'di ba? Hindi doon nanggaling, bagkus mga ka-ADN nanggaling yung income nilang yon, or yung iba sa income nilang yon doon sa masama. Kasi nga kumikita din sila ngayon na luging-lugi na yung Zarzuela, wala. 'Di ba? Hindi na sila nagbe-benefit sa pagiging Zarzuelista nila or sa pagiging magulang kuno ni Maine Mendoza kasi wala na 'di ba? Kumbaga pati yung bayaw ni Maine, 'di ba? Ito pati bayaw ni Maine na ulupong din at syempre umanib din sa Zarzuela, wala na rin ngayon, 'di ba? Nasaan na rin ngayon yung ulupong na asawa ni Magna Copit na si Toothpick, 'di ba wala na rin? 'Di ba? Kasi doon lang din naman umaasa 'yon, 'di ba? Kung dati nagtatrabaho yang mga yan, ngayon nagkaroon lang ng Zarzuela, talagang doon na talaga naiasa talaga lahat-lahat. Wawa naman dito yung dating tinitingalang pamilya ni Yaya Dub, 'di ba? Also known as Maine Mendoza or Maine Mendoza, aka Yaya Dub, na dating tinitingala at dating hinahangaan ng publiko dahil nga ikaw yung magulang ni Yaya Dub, tinatawag pa kayong Nanay Dub, Daddy Dub, 'di ba? Tignan nyo naman ngayon, binabasura at binabalahura na kayo ng publiko, 'di ba? At hindi pa ba kayo nahihiya diyan? Nako, kung ako sa inyo, tablat kayo ng hiya niyan, 'di ba? Tablan kayo ng hiya niyan, may ginawa na nga kayong masama pero ang tapang nyo pa rin, ang kapal nyo pa rin talagang magpakita sa publiko, 'di ba? So, 'di ba, wala naman tayong magagawa hindi din naman talaga nila ginusto yan, 'di ba? Hindi talaga nila talaga ginusto na maging masama or maging bad people, 'di ba? Alam naman natin yan. Pero wala 'di ba? Na kahit anong bait ninyo, kung masama na rin talaga yung tingin sa inyo ng mga tao, wala rin, 'di ba? Walang kwenta rin talaga yung pagiging bait-baitan ninyo, 'di ba? Ito masama man humiling, pero karma na rin talaga yung bahala sa inyo. Karma na rin talaga yung magiging sa inyo. Yung magiging bahala sa inyo mga ka-ADN. 'Di ba? Or sa kanila. Yan, unti-unti na silang sinisingil at hindi na sila makapagyabang ng mga yaman nila kasi nga yung mga yaman nila ngayon na tinatamasa is hindi naman sa pinagtrabahuhan ni Maine galing yun, kundi galing din sa masama, okay? Galing din sa Zarzuela. Yun yung tatandaan ninyo mga ka-ADN, okay? So, bye-bye na mga ka-ADN, pero hindi pa tayo magbababay dahil aabutin tayo dito ng 14 minutes, Pero yun na nga, gaya nga din ng sinabi ko mga ka-ADN or all the nation, is talagang may mga ganun talagang instances, 'di ba? May mga 'di ba? May mga ganun talaga na hindi talaga permanent. May kasabihan nga, lahat ng bagay sa mundo is hindi permanente,
'di ba? Lalong-lalo na yung yaman na hindi mo naman talaga pinaghirapan, 'di ba? Na hindi mo naman talaga ine-earn ay talagang wala, 'di ba? Yung dating nirerespeto na pamilya dahil nga yung anak mo nasa showbiz at magulang kayo ng anak mong babae at nagpupursige kayo, 'di ba? Wala rin, 'di ba? Ganun rin mga ka-ADN. Yung dati, 'di ba? Baliwala lang lahat ng 'yon or natapon lahat ng 'yon dahil nga umanib kayo sa masama, 'di ba? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and syempre, don't forget to click the notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching. See you on my next videos. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.